Sa ngayon, habang pinapanood mo ang video na ito, isang bulate ang naninirahan sa loob ng bola ng mata ng isang tao. Hindi sa pelikula. Ito ay isang tunay na parasito na gumagapang sa likod ng mata at kumakain sa tisyo ng host nito. Ang mga may dala nito ay nakakapansin ng kakaiba, isang kisap mata. Hindi isang pagod at kinatatakutang bahagi, totoong paggalaw. Dahil mayroong talagang gumagalaw sa loob ng mata. Sabi ng mga doktor, kung makikita mo ang paggalaw na ito, swerte ka. Habang buhay ang bulate, gumagapang lang ito. Kapag namatay ito sa loob ng mata, nagkakaroon ng pamamaga at maaaring tuluyang mawala ang paningin. Ang parasitong ito ay naninirahan sa mga tropikal na rehiyon ng Africa, ngunit may mga nakahiwalay na kaso na natagpuan sa buong mundo. Ito ay dala ng mga langaw na parang kabayo, malalaking langaw na sumisipsip ng dugo. Isang kagat lang mula sa isang nahawaang langaw at ang larva ay nasa loob na. Ang pinaka nakakatakot ay ang bulating ito ay maaaring mabuhay sa loob ng katawan ng mahigit 10 taon. Sa lahat ng oras na ito ay gumagala sa ilalim ng balat, sa tisyo, sa mga kasukasuan. Paminsan-minsan lamang ito nakakarating sa mata kung saan ito sa wakas ay napapansin. Ang tanging paraan upang maalis ito ay ang operasyon. Gumagamit ang isang siruhano ng sipit upang direktang tanggalin ang buhay na bulate mula sa mata. Madaling mahanap ang mga video ng mga naturang operasyon online, ngunit hindi namin inirerekomenda ang panonood ng mga ito habang kumakain. Ang mga kasong ito ay hindi lamang mga kwento ng katatakutan sa pahayagan. Regular na idinodokumento ang mga ito sa mga medikal na journal. At sa pagsikat ng paglalakbay sa tropiko, ang mga ganitong kwento ay lalong nagtatapos hindi sa Africa, kundi sa isang ordinaryong ospital sa lungsod. Masakit na ang ulo mo ng ilang araw at iniisip mo kung stress ba o screen. Ngayon, isipin mo ang isang brain scan na nagpapakita ng mga bula. Sa loob ng bawat isa ay may buhay na larva ng parasito. Nangyayari ito sa totoong tao. Nakakahawa ang isang tao sa parasitong ito sa pamamagitan ng hindi maayos na lutong baboy. Ang larva nito ay tumatagos sa dingding ng bituka, pumapasok sa daluyan ng dugo at naglalakbay patungo sa utak sa pamamagitan ng daluyan ng dugo. Doon, sila ay nananatili at nagsisimulang bumuo ng isang shell para sa kanilang sarili. Ang mga scan ng mga naturang pasyente ay mukhang nakakatakot, 12 ng mga bula sa loob ng utak. Ang bawat bula ay isang larva na nakatago sa likod ng isang proteksyon na pader at tahimik na nakaupo doon habang binabaliwala ito ng immune system. Kapag sa wakas ay umatake ang immune system, nagsisimula ang mga seizure, epilepsy at pagkawala ng malay. Ang parasitong ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng epilepsy sa mga nasa hustong gulang sa buong Latin America at Asia. At karamihan sa mga tao ay walang ideya kung saan nagmula ang sakit. Maaari kang mahawa ng hindi man lang nahawakan ng karne. Sapat na ang hindi paghuhugas ng iyong mga kamay pagkatapos madikit sa kontaminadong pagkain at pagkatapos ay hawakan ng iyong bibig o mukha. Maliliit ang mga itlog ng parasito, hindi mo sila nakikita, hindi mo sila nararamdaman, naghuhukay lang sila sa loob. Ang parasito ay tinatawag na pork tapeworm. Maaari lamang itong gamutin gamit ang malalakas na gamot na pumapatay sa larvae sa loob ng utak. Ngunit ang proseso mismo ay mapanganib din, ang mga patay na larvae ay direktang nagdudulot ng pamamaga sa bungo. Minsan ang mga doktor ay nahaharap sa isang pagpipilian, gamutin o hayaan na lamang ang parasito. Ilang metro ng parasito ang kayang itago ng iyong bituka. Higit pa sa iyong iniisip. Ang isang tapeworm ay maaaring lumaki ng hanggang 18 metro ang haba, mas mahaba pa kaysa sa isang school bus. At lahat ng ito ay kasya sa loob ng isang tao. Hindi ito nagdudulot ng sakit. Kung makapit lamang ito sa dingding ng bituka gamit ang mga kawit at tahimik na kinakain ng lahat ng iyong kinakain. Sa loob ng maraming taon, natutuklasan ng ilang tao ang nangungupahang ito nang hindi sinasadya kapag napansin nila ang mga piraso ng bulate sa inidoro. Ang bulate ay patuloy na tumutubo ng mga bagong bahagi mula sa ulo nito at naglalagas ng mga likurang bahagi nito. Ang bawat nalaglag na bahagi ay isang supot na naglalaman ng libu-libong itlog. Lumalabas ang mga ito at maaaring mahawa ang susunod na tao sa pamamagitan ng tubig o pagkain. Ang pinakakaraniwang ruta ng impeksyon ay hilaw o hindi lutong isda at karne. Ang sushi, hilaw na giniling na karne, isdang bahagyang inasenon at isdang gawang bahay ay pawang mapanganib. Ang pagpapalamig sa industriya ay pumapatay sa larvae, ngunit ang isdang bahagyang inasenon sa bahay ay hindi. Ang mga taong may tapeworm sa loob ay kadalasang kumakain ng marami, ngunit pumapayat pa rin. Patuloy na pagkapagod, kakulangan sa bitamina, kakaibang karamdaman at lahat ng ito ay iniuugnay sa stress. Ang katotohanan ay nabubunyag lamang sa pamamagitan ng mga pagsusuri. Ang magandang balita, mayroong gamot para sa tapeworm. Isang tableta at sa loob ng ilang oras, namamatay ito at lumalabas. Ang masamang balita, lumalabas ito ng tuluyan. 18 metro. Doon na pagtatanto ng mga tao kung ano ang nabubuhay sa kanila sa lahat ng oras na ito. Bumalik ka mula sa isang mainit na bansa at pagkalipas ng ilang araw ay napansin mong may gumagalaw sa ilalim ng balat ng iyong braso.
Hindi ito isang pakiramdam ng pagkabalisa. Literal na mayroong kung ano doon. Ito ay isang larva ng langaw at ito ay lumalaki sa loob ng iyong laman. Ang ilang tropikal na langaw ay direktang nangingitlog sa basang damit o balat. Ang larva ay napisa at agad na naguhukay sa ilalim ng balat. Doon, humihinga ito sa pamamagitan ng isang maliit na butas sa ibabaw at kumakain sa tisyo sa paligid nito. Inilalarawan ng mga tao ang sensasyon sa parehong paraan, paggapang, pagpintig, minsan ay isang matinding sakit. Sa una, iniisip nila na ito ay isang kagat na namamaga. Ngunit ang pamamaga ay hindi nawawala, unti-unti itong lumalaki. Dahil may tumutubo rin sa loob nito. Alam ng mga doktor kung paano alisin ang mga ito. Kakaiba ang paraan, tinatakpan nila ang butas ng isang makapal na krema, pinuputol ang supply ng hangin sa larva. Nagsisimula itong gumapang palabas ng mag-isa at pagkatapos ay maingat nila itong pinupulot gamit ang sipit. Ang mahalaga ay huwag itong punitin. Durugin ng larva sa loob, magdudulot ito ng matinding pamamaga. Isa ito sa ilang mga sitwasyon kung saan ang tamang sagot ay maging matyaga at literal na hayaang lumabas ang parasito ng mag-isa. Hindi ito basta-basta eksotika. Taon-taon, libu-libong turista ang nagdadala ng mga ganitong bisita mula sa kanilang mga bakasyon. May mga kaso na naitala sa mga klinika sa buong mundo at tumataas ang bilang ng mga ito sa bawat panahon ng resort. Ang kailangan mo lang gawin ay maglakad ng walang sapin sa dalampasigan, magsuot ng basang damit na natuyo sa labas at handa ka ng umalis. May ilang uri ng langaw na partikular na naghahanap ng init ng katawan ng tao. Ikaw ang perpektong incubator para sa kanila. Isipin mo na lang na ang isang parasito ay maaaring maka-impluwensya sa iyong mga desisyon at hindi mo maiisip. Iyan mismo ang ginagawa ng isang napakakaraniwang microorganismo, ang Toxoplasma. Ito ay naninirahan sa utak at binabago ang pag-uugali ng host nito. Ang mga pusa ang pangunahing tagapagdala. Ang parasitong ito ay nagpaparami lamang sa loob ng mga ito at pagkatapos ay lumalabas. Ang paghawak ng walang kalat sa litter box ay isang ruta ng impeksyon. Ito ay lalong mapanganib para sa mga buntis. Ipinahihiwatig ng mga pagtatansya na nasa pagitan ng 1/3 ng lahat ng tao sa planeta ang nahawaan. Karamihan ay walang kamalayan. Pinokontrol ng immune system ang parasito, ngunit hindi ito tuluyang nawawala, ito ay nananatili sa utak magpakailanman. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga nahawaang tao ay bahagyang mas mabagal ang reaksyon. Ang mga driver na may parasitong ito sa loob nila ay mas malamang na magkaroon ng mga aksidente. Naidokumento rin ng mga siyentipiko ang isang ugnayan sa pagitan ng impeksyon at mga katangian ng personalidad sa parehong kalalakihan at kababaihan. Sa mga daga, ang parasitong ito ay gumagawa ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, pinapagana nito ang takot sa mga pusa. Ang isang nahawaang daga ay lalakad patungo sa isang pusa, diretso sa mga paa nito. Kailangan ito ng parasito, muli itong papasok sa pusa at maaaring magparami doon. Hayagan ng nagtatanong ang mga siyentipiko na iimpluwensyahan ba ng parasitong ito ang ating mga desisyon sa parehong paraan na naiimpluwensyahan nito ang pag-uugali ng mga daga. Wala pang sagot, ngunit ang tanong ay hindi na tila isang biro. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.